Nagsimula na ang malakasang annual super tournament na ginagawa po sa Norway, ang Norway Chess. 6 naman dirigmang super mamaw talaga. At ang premyo po nito ay hindi matatawaran, talagang big time. Nandyan si world number 1 Magnus Carlsen syempre sa home court. Wesley So at ang world champion na si Gukesh. 2 games po na malakas ang i-analyze natin. Ang nagpayanig na laban nila Magnus at Ferrugia at susunod naman natin ang naging laro ni Wesley So. Git-git ang Armageddon naman kay Pragnananda. Pero bago natin i-analyze ang 2 games na yan, ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin sa ating last upload. Ito po yun. It's white to play and mate in 2 moves. Congratulations sa mga nakakita ng incredible shot. Check. Rook F5 check. Pakain lang yun ah. Pero lulundag ang knight, Check. papunta sa F4, mati kambing ang inabot ng blocking. Walang pupuntahan po dahil covered yan ng Yokababs. Matchas talaga. Okay, napakagaganda ng mga puzzles dito sa Internet Chess Club application, mga kamachas. Mag-download na po kayo. Free lang ang paggawa ng account dito. Downloadable sa Play Store at App Store. Grab yours now para magamit nyo na po pang training. Okay. White dito si Ferrugia. Kay Magnusing ang ginawa. Nag D4. D5 naman si Magnus. C4, E6, Knight F3, Knight F6. Queen's Gambit declined ang pinasukan. Nag Knight C3, H6. Ayan. Nauuso po ngayon ang variation na to. Bago, no? Pero ang basa naman dito madali para maiwasan ang normal na ginagawa ng puti na Bishop G5 sa Queen's Gambit declined. Ayun. Pero nauuso, no? Kasi hindi naman yan natira eh. Ang common talaga, Bishop E7 eh. O pero, nag-H6, nag-A3 din naman si Ferrugia. Kumbaga, parang ikaw lang ha. At ganun pa rin po si Ferrugia, nakaangat pa rin ang kanyang kanang paa. Dahil injured pa rin eh. May upuan, nakapatong. Parang may partida pa rin eh, no? Nag-C5 at pumorma naman po ang Queen's Gambit semi-tarash ang pinasukan na variation kasi naka C5 eh. Semi-tarash po yan. Ang normal na tarash talaga, yung naka G3 Bishop G2 ang puti. Pero iba na to eh. Kinain ang D5. Takes. At nag-Bishop F4. Ayun. Teka muna mga kamatsas. Ano? Ang agang Knight C6. Okay. Ayun. Ang agang novelty. Sa mga nagtatanong po ng novelty, Bishop F4 ang bago dito. Kasi ang old line ay D takes C5. Ang bilis nagkaroon ng novelty, no? Kasi may factor ng H6, mayroong A3, kaya nawala po agad sa forma ng libro. Bishop F4, bago. Knight C6, E3. Nag-A6 para walang Bishop B5 at wala ring Knight B5, lalo na po ang Bishop ay nandyan kasi lulundag yung Knight dyan, mang-iilang yan ng atake sa C7. At nag-Bishop E2, simple lang para magkakasling na. Nag-C4 naman. Okay, para naman kontrolin ang B3 square. Nag-Knight E5 si Ferrugia. Okay, pinalakas kagad yung Knight. Interesting. Yung castling naman po anytime na. Nag-Bishop D6. Okay, challenge yung Knight sa E5. Pero kinaslingan lang. Hindi natinag dito si Ferrugia kasi yung Knight niya ay sapat naman po ang depensa. Kinaslingan lang din. Nag-Bishop G3. Ayan, paborito ko itong ganitong estilo. Kasi po, pag umatras yan, ang susunod na pattern yan, yung nag-E4. Tawag natin yan, yung talagang isisementong magaling yung Knight sa E5 para talagang matibay na matibay ang pundasyon. Nag-Bishop F5, develop lang, labas-labas lang pyesa si Magnus. At nag-F4, ayan na nga po, pinagtibay na, sementado na yung poste ng Knight sa E5. At nag-Bishop E7. Bakit? Ano plano? Okay. Siguro kaya bumalik dito, nagpaplano ng Knight D7 mamaya para i-challenge yung Knight. Tingnan natin, ano? Pero Bishop F3, naisip ni Ferrugia mukhang aalisin yung Knight kaya pag nag-Bishop F3, hindi basta-basta makakaalis kasi yung pawn sa D5, ayun po, may target eh. Nag-Rook C8 para pag kinain yung Knight, Tore nakahanda na. At nagbabalak din po ang Rook C8 na mag-BB5 para yung Knight depensado hindi nakahang. Nag-Rook C1 din naman, forma. Nag-B5 na nga. Ayun, magpo-pawn storming na sa queenside si Magnus. At nag-Bishop to E1.
Yan, kasi walang gamit yung bishop eh. So lagi po tayo magmamasid, mag-oobserba sa ating mga pyesa, sino yung barado, sino yung wala nang ginagawa, lagyan po ng duty, lagyan ng purpose para makatulong sa kabuuan ng magiging takbo ng laban. Itong bishop e1, syempre kahit paano control pa rin yan sa queen side na paparating. At nag b4, binasag na po ni Magnus. A takes b4, bishop takes b4, ayun. Pagka ganitong tema naman, nagbabalak na capturing yan tapos kinukuha ng buong buo yung e4 square. O, pero kakainin muna yung knight later on. Bishop h4. Napansin ni Ferruccia na yung bishop niya mas kapaki-pakinabang ngayon sa h4, lalo na yung bishop ay lumihis, may pang ilang na pin. Kinapture pa rin ang knight. Takes. O, hindi makalundag yung knight sa e4. So, yun po yung discarding bishop h4. Nalalakasan ako dito. Nag-queen d6 umilag si Magnus para talagang ma-achieve niya yung gusto niya mangyaring positional na poste, kailangan iwas muna sa pin. Nag-rook a1. Yun nga lang, nasulyapan dito ni Ferruccia. Teka muna, mahina iyang pawn mo sa a-file. Inatake kagad. Pero nag-knight e4. Kung counter attack dito sa c3. Dito mga kamatsas, sumabay lang si Ferruccia dahil may nakita siyang something eh. Boom, rook takes a6. May pressure sa knight. Bitin ang pawn sa c3 pero nag-f6 muna. Okay, inatake muna yung knight. Good move naman. Kasi po kung kakainin yung pawn, ito po ang laman. May queen a1. Aatakihin yung knight sa c3. At halimbawa, itakbo natin knight e4, may queen a4. Ayun. Ayun, malalagay po sa panganib, malaking alanganin yung knight na nakapin. Okay po? Ayan. Nag-F6, inatake ang knight, kinapture. Ayun, sinabayan muna ng takes para wala na talagang kain doon, no? Takes at nag-knight G4. Na dito po, one pawn up. Yun nga lang, hindi masasabing lamang ang puti. Dihado pa nga sa evaluation bar eh. O, 'di ba? Slightly better pa nga ang black eh. O kasi kahit na 5 pawns na lang ang black, 6 pawns ang puti, pero grabe naman ang powerful ng pyesa no, lalo na yung bishop ano. Tapos medyo parang naka-misplace yung knight at bishop. Kailangan pang ayusin ni Ferruccia ang pwestuhan dito sa kabila. Queen d7 umiwas po sa pin at nag-knight f2, atake sa bishop. Knight e7. Ayun. Okay, para pag kinain-kain, yung pawn na mawawala sa d5, gagamitin po ng knight yan. Paki-imagine ano. Lalakas yan sa sentro. Queen e2 muna, forma muna, para yung tore po magamit, maibattery dun sa rook a6. Nag-rook c6. Kinain na. Takes. Kinain. Takes. At nag-rook a1. Inagaw uli. Pagka ganyan po, papasok talaga yan. Pwedeng rook a7 o pwedeng rook a5, rook c5, kunin ang pawn c4. Pero nag-knight d5. Inatake ni Magnus ang c3. Nag-bishop e1, binaba na po kasi yung bishop dyan, wala na talagang purpose. Bishop e1, baba uli, depensa. At nag-rook b8, inagaw naman ang b-file. Ang ganda ng position ni Magnus, no? Tibay ng knight, masasabing powerful knight against bad bishop, lumabas ang natira kay Ferruccia. Nag-f5, ayun, para makahinga-hinga, preparing to play g4 space, and then later on, makalabas ang bishop. At wag naman masabing baradong-barado ang bishop sa e1. Nag-king h7 para wala na pong back rank check. Nag-queen g4 para atakihin sa g6. Nag-queen d7 lang. Kasi pag chinek, bababa lang, walang kasunod. At yung, teka muna mga kamatyas, pag queen g4 pala, threat yung pawn sa e4 ah. Okay. Pag queen d7, nabasa ko na. Okay. Isa pa, what if, baka maisip nyo mga kamatyas, coach, pag kinain yung pawn sa e3, ano meron? May queen g6 check, baba, may queen g3. Ayun no. Bakit pinababa mo na yung king? Para syempre, pagkakain dun sa tore, may timing na check pa. And kahit pa paano, nasa back rank. Pag angat ng tore, later on, may mga ganun-ganun pa, di ba? So may double attack po, kaya hindi pwedeng kunin yung pawn sa e3. Ang lupit, ano? Grabe pala yung ano na yon. Oh, wait lang mga kamatyas. Nag-queen d7, balik tayo. Okay. Nag-queen takes e4. Rook e8. Binad mo ban? Kasi gusto ni Magnus bawiin yung pawn sa e3 eh. Gusto niya bawiin eh, no? Teka muna, ang good move daw is queen b5. Naku po, ang hirap makita ng tira na yan. Mahirap makita, queen b5.
Ang idea is magku-queen B2, atakihin yung torre, atakihin yung pawn C3. Nako, kung ako black dito, syempre gusto ko rin bawiin kagad. Gusto ko nang bawiin para makuha ko kagad yung pawn sa E3. Queen G4. King G8. Ayun. Diyan na blunderacious si Magnus. Kitang-kita po ang pag-angat ng malaking evaluation bar pabor kay Ferrugia. Yung oras po kasi nila maikli na 1 minute, tapos seconds na lang. Biruin nyo to ha. Long game ito, tapos may increment pa. Pero grabe. 19 seconds na lang, nauubos talaga oras. Ang accurate move daw po is knight takes E3. Okay, kainin lang talaga. Pero dahil nag-king G8, dahil ang iniisip ni Magnus siguro, anytime naman pwedeng kunin ng pawn sa E3. Nag-E4, inatake ang knight. Knight E3 pasok, atake sa queen. Queen F3. Knight C2, okay, double. Rook C1, Knight A3, tumakbo. Naku po, Bishop G3, ayun, preparing to play E5 na. Sadly, sa position ni Magnus, parang wala na siyang palag dito. Maliwanag na 2 pawns down, ano? Knight B5, E5, at dito po, wala na. Wala nang any counter chances pa. Tinamad na si Magnus, ayaw na niya ituloy kasi talagang kitang-kita naman talaga ang pagka-positional dead sa position niya. Kumbaga parang positional hopeless na Mag-E6 na yan, mag-D5 na yan. Pag kinain naman, ang lakas pa rin ng puti, sumuko na si world number 1. Dito po kasi pag natalo ka sa long game, o pag nanalo sa long game, 3 points kagad. Pagka natabla kasi may Armageddon pa. At dun sa Armageddon, pag nanalo, 1.5 na lang. At 1 point naman dun sa matatalo. Pag umabot ka sa Armageddon at tabla ang long game, no? Dito kasi wala Nadali kagad sa long game si Magnus. Grabe. Gulat ang buong mundo. Nakataas pa paa, may injury pa kahit papaano, pero nadali. Grabe, nakabingwit ng higante si Ferrugia. Okay, ito pong susunod dating i-analyze. Laro naman ni Wesley kontra kay Pragdananda, tabla sa long game. Armageddon na po tayo, diretso. White dito si Prag, black si Wesley. Bago po tayo magsimula, palambing naman po, pa-subscribe naman po ang channel na to sa mga di pa po nakakapag-subscribe ha. Maraming salamat po. Nag-Knight F3, nakiramdam muna ang pambato ng India. Dini-5 kagad ni Wesley. Straight to the point, control the center. Nag-E3, aba, ay medyo kakaiba ang preparasyon. Knight F6, C4, walang D4 Grabe ang ipinaganda niya. C4, challenge kagad sa D5, Sin-E6 naman. So, Slav defense, pawn structure ang ginamit ni Wesley, naka-Slav. Knight C3, Knight BD7. Ayan, approaching semi-Slav ang kanya pong... Kasi ang Slav proper talaga yung bishop lumalabas po sa F5 pero Knight BD7, mamaya pag E6, semi-Slav na po ang tawag dyan. Queen C2, dahil hindi nag-Slav bishop development, inunahan po ni Prag. Nag-E6. Okay, yan na, semi-Slav na. Nag-B3, talagang ayaw igalaw ang D po, Kakaiba, I-develop yung bishop, bishop D6, develop, bishop B2 castling, bishop E2. Queen E7, so normal developments, angat ang queen, at nag-rook G1. Bagamat yan po ay bookline, pero kakaiba, Ayaw mag-castling sa king side. Ibig sabihin, queen side na magka-castling dito, si Prag. Ayan. At ang rook G1 ay mag-G4, H4, magpo-pawn storming, nakapormang, aatakihin si Wesley sa king side. Kakaiba. Nag-B6, ayun, para i-develop naman ang bishop. Pero maselan po ang computer engine. Binadmoban ang tira na yan. Ang gustong mangyari ay E5. Ayan, E5 po ang gusto, Straight to the point, control the center, tapos E4. Oo nga, Oo nga. Ganda. Tapos imagine, may knight E5 pa. Gaano kalakas ang magiging puwersa ng black nun sa sentro? E5, E4. Wow. Pero dahil nag-B6, G4, ayun, atake na sa G5. Bishop B7, develop G5, at nag-knight E8. H4, talaga. Grabe ang init ang ulo ni Praga. Pang-bomba talaga sa king side, Nag-C5, yan naman po ang bagong tira ni Wesley. Novelty, pero hindi sinang-ayunan ng computer. Ang old lines po na nakatala ay may E5,
may rook C8, may bishop A3. Yan po ang mga nakatala. Okay, na nagawa na exactly sa posisyon na to, pero C5 bago. Anong idea kaya nito, Wesley? Para makontrol in center, gusto ko sana maka D4 mamaya. Yun ang sabi ni Wesley. Gustong maka D4 mamaya. Woohoo! At nag-H5. Talagang bobomba talaga sa king side si Prague. Ay, talagang walang pakialam. Ayaw magkasling, oh. Ano pa? Nag-rook D8. Forma muna si Wesley. Ayun na nga, popormang D4 yan eh. Pag mga ganyan eh. Nagkasling na po. Saka kinaslingan, no? Nag-D4, sabi ko na eh. Tama ba, Wes? Oo. May oo. Nag-D4, inatake ang knight at nag-knight E4. Pero alamin natin mga kamatyas, ang laman. Bakit ba? Ano ba meron pagka pinagkakain yung pawn na yan? Lalamang ng pawn dito ang puti. May bishop H2? Okay. Lagay natin sa G4. Ano next? May F5. Okay. Paano kung mag-rook H4? May bishop E5. Atake sa knight, hanging ang pawn. Okay, ayun. Nagets ko na mga kamatyas. Pag nag-knight F3, kakainin lang po yan, kain-kain, bawi din naman yung pawn. Lamang pa ang black sa evaluation bar, slightly better. O kasi nakuha yung center pawn ng puti. O balik tayo mga kamatyas, ano? O pagka ganyan kasi mga kamatyas, yung sentro kasi importante. O kumbaga wala nang center pawn ng puti doon, lalamang talaga slightly better. O balik tayo mga kamatyas. Sa D4 na ginawa, knight E4 kaya hindi kinapture, hindi na nangahas. At knight E4, atake sa bishop, nag-E5, pinagtibay naman ni Wesley yung D4 niya para talagang baon na baon sa pagkakabarado ang bishop sa B2. Knight H4, ayun. Pasok, nag-G6, obligadong gwardyahan ang F5 papasok eh. Bishop D3, nakaporma talaga magsasacrifice yan pagka mga ganyan, ano? Knight G7. Okay, gisingin na yung knight. Tulog na. At tulog pa pala. Kaya gisingin. Nag F4. Talaga nasobrahan naman si Prague. Nasarapan naman nakakabasag. Pero sa pagkakataong ito, naging alanganin na po mga kamatyas. Dapat daw po, ang tamang bira ay kainin na. Takes, tapos rook D E1. Naku po. Ito mahirap na binibiling tira. Pag nakita mo yan, kailangan makita mo rin yung rook D E1 silent move. Pero may pressure yan sa queen. Diba? Yung tipong timing ng kain dyan sa, kain. Imagine, may bishop takes D4, sacrifice kain. Knight F6 lundag, may mga ganon. Okay, pero mahirap pong makita yan mga kamatyas. Balik tayo. Sa ginawang basag F4, Knight H5 naman ang ginawa ni Wesley. Bagay na nagpadihado sa kanya ng malaki. Sa evaluation bar, kitang-kita po mga kamatyas. Ayun, dapat pala hindi na kinain yun. Pero kung ako black dito, parang na-attract akong kainin eh. Sayang di ba? Dahilan natin dyan. Naku, lamang tiyan yan. Pero ang tamang tira pala mga kamatyas ay kainin yung pawn sa F4. Tapos dito kakain, si D4, bishop D4, bishop E5. Yan pala ang tamang timpla na dapat gawin dito ni Wesley. Pero balik tayo mga kamatyas. Nag-knight H5 eh. F5, yan ang saklapacious. Kasi pag F5, mangiipit, mag-F6, aray nako. Bishop C7 umatras, rook DF1, ayan no. Nakaporma, grabe. Nagbabadya yan ng di magandang paparating sa black pagka ganyan. Nag-king H8, umiwas na si Wesley para kahit paano magkabombahan man, makaiwas na siya may touring nag-aabang dun sa G file Iwas muna siya. Nag-bishop E2, yan ang mabigat. Yan ang mabigat talaga. Kasi hindi makabalik-balik, may F6, madodouble, mafo-fork. Diyan nadihado, dito nadihado si Wesley. Knight B8, maneuver, going to C6, and Knight B4, mga ganon-ganon, pero tinagpas na po yung knight. Nag-D3 muna, Queen D1. Naku po, patay ka. Kinain muna. Okay, so itong D3 para ma-disconnect po yung queen sa pagkakadepensa. Kasi kung dito babawi, naku, delikadong-delikado, babasagin na May G6 na, basag, ano? Kaya Queen D1, kinain po yung knight. Okay, to stay solid, wag munang capturein yon. Nag-Queen G4, inatake ang bishop. Kasi kakain na rin talaga dito. Pambira talaga,
Ang hirap ng naging sitwasyon ni Wesley. Kasi po, halimbawa, mag-bishop b7, kakain na. Pagka gumanito, may bishop takes. Dire-diretsong kakain-kain yan. Hindi makain-kain, subukan lang, double. Naku po, kapahamakang malaki ang nangyari pala talaga. No? Kaya nag-bishop takes f5, knight takes f5, nag-queen e6. Okay, dahil kay papaano, double pa rin naman. Knight h6. Kinain yung bishop, kinain. Naku po, ito pa. Grabe, delubyo, no? Binuhusan si Wesley dito ng tubig mainit. Ayun, no? Grabe, ang lala. Oh, nag-queen g6. Bakit pag simple rook d7 lang mga kamatyas? May rook f6. Aray, nako po. Kaya palang ginawa ni Wesley. Ang sasakit ng paparating. Pero sinimplihan na lang po. Meron kasing double. Kaya pumayag ng simple queen to queen eh. O, pumasok ang tore. Magbabattery. Knight d7, threat ang tore. Ayun, tineret mo na ang bishop. Bishop b8, rook f1. Grabe. Nabugbog si Wesley dito. Rook e8, bishop c3, knight f8. Pasok ang isang tore para mapigilan ang knight e6. Rook e7, pumasok ulit. Naku, double threat. Balik ulit knight d7, threat sa bishop. Nag-rook c6. Dalawang tore na ang nakakomplika. Grabe, nagkaroon ng complication. Rook d8, ay doon naman titirahin sa ilalim. E4, naku, nabuksan pa yung bishop. Ayun, pag sa pull ng bishop f6. Naku po, bishop e5, sinabayan. Pagka kinain ito, kain. Pero dito mga kamatyas, sinimplihan na lang eh. Rook takes knight eh. Lipad ang bishop, kain, one piece down. Buong-buo maliwanag si Wesley. Rook e7, check, bishop f4, resign. So natalo si Wesley sa Armageddon, pero may score na siya ng 1 point mga kamatyas. 1.5, 0.5 lang ang difference ng nanalo sa Armageddon. Pero kahit na, talo pa rin si Wesley na masasabi sa match. Ganyan po kasi format eh. Tabla sa long game, Armageddon. Magkakaalaman gagad. Tabla, panalo ang black. Kaya ang white must win. Ayun mga kamatyas. Woo! Matindi, mainit na round number 1. Ito po ang kanilang standing so far. At isang nakakagulat din na performance dito, nadali po ni sino ba tumalo? Ni Gukesh, ni World Champion Gukesh, si Keimer. Pero Armageddon din ng laban, mga kamatyas. Okay, so far, ang buong-buong nakalunok ng score na 3 points ay si Perugia. Pumapangalawa sila Prague and Gukesh, ang dalawang Indian. Okay, at si Wesley, pang-4, pang-5 si Keimer, pang-6 si Magnus na 0 pa. Ginagalit ang Dragon. Pakakawalan ni Magnus kaya yan? Hahabulin pa kaya ni Magnus ito? Yan po ang ating aabangan mga kamatyas. Ang alam ko po ang format dito dahil 6 lang sila, double round robin. Kaya matagal-tagal po ang lalakbay natin para subaybayan ang Norway Chess. Okay, sana po ay makasuporta kayo, makasubaybay kayo sa mga gagawin nating upload videos. Maraming salamat po mga kamatyas. Shout out sa aking mga students na nag-undergo ng Kamatyas Summer Clinic. So day 7 na mamaya today at ilang sessions na lang, up to 10 sessions. At by June na uli magsisimula mga kamatyas. Sa mga interesado po, mag-join po kayo para sa ating tuloy-tuloy na training na gagawin po by June naman kasi marami pong nagre-request na mag-undergo training din po sa online. Ako po mismo ang nagtuturo doon mga kamatyas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.